Ang title sa aton mensahe ning aga mga kautoran amo, Cast your burden to Jesus. Kitugyan ang tanan nimo nga kabug-at dira sa kamot sa Ginoo. Ang atong teksto magatun-an pulo lang ni basahon lang gid tanan, antes ko emphasize pulo lang ni mo utod. Pero aton oras, pasado alas 11. Alas 11:21. Te, ano ni bay? Sugod ka mo alas 12? Okay, kayo. Gamay lang kung ano. Oh, sige lang. Si Jesus nagsulod kag naglaktas sa Jericho. Kag may isa ka tawo ginhingalanan si Sakeo. Siya puno nga manugsukot sang buhis, kag manggaranon siya. Kag nagtinguha siya sa pagtan-aw kung sino si Jesus, apang hindi makasarang bangod sang kadam-an kay putot siya. Gani nagdalagan siya sa unhan kag nagsaka sa sikomoro sa pagtan-aw sa iya kay magaagi siya sa sadtong dalan. Kag sang nagabot si Jesus sa loob, nagtangla siya kag nagsiling siya, Sakeo, dali-dali kang magpanao. Kay karon nga adlaw kinahanglan ako magadayon sa imo balay. Gani nagdali-dali siya kag nagpanaog kag nagbangon, nagbaton sa iya sing malipayon. Kag sa nakita nila ini, sila tanan nagkumot. Nagsulod siya sa pagdayon sa taong makasasala. Kag si Sakeo nagtindog kag nagsiling sa Ginoo, yari karon Ginoo ang katunga sa akon pagkabutang ginahatag ko sa mga imol, kag kun minalimbong ako bisan sa kay sino nga tawo ginauli ko sing 4 kapilo. Kag si Jesus nagsiling sa iya, karon nagabot ng kaluwasan sa sining panimalay, sanglit siya man anak ni Abraham, kay ang anak sang tao nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula magamputa. Gamana kang kulay tutuban na mga Diyos na yara kas kita saan sa mga langit. Salamat Ginoo si kayo ni mong ginhatag sa amon. Tabangin ang bugos katilingban karon nga mensahe nga amon pagatunan karon Ginoo magahatag sa amon sing kadasig sa pag-alagad sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano ang background sini? Sining pa sa mga bersikulo 1 kag bersikulo 2. May isa ka tawo nga ginhingalanan Sakeo. Sin o si Sakeo mga otot? Suno sa balang kasulatan, isa siya ka puno nga manugsukot sa buhis. Sa aton pakaron, BIR commissioner mga utod. Kag ginakaakigan sang katawhan sang Israel. Nga tungod sa iyang pagka-BIR commissioner, nagmanggaranon siya sa pagpangurakot sang kwarta sa katawhan sa Israel. Nga siya man nag-alagad sa gobyerno sang Roma. Kay dumdumo naton sining panahon, ang Israel na idalom sa Roman Empire. Kaya ang tanan nga nagapangempleyo sa sina nga gobyerno, ginaisip sa mga Hudyo nga kalaban kag traidor sa ilang apungsod. Tuod man na ba? Si Sakeo, pirti ka manggaranon. Mga utod, bisan diri sa atong Pilipinas, number 1 na pinakakurakot nga hinsas gobyerno, BIR. Pinakakurakot, mga utod. Tanan na sila mga kurakot na, way matindi kurakot na sa mga departamentos gobyerno natin, tuod na, puro labaw gid iyang BIR. Ano ganit na mga utod, nga sa pwistos gobyerno kinagaway ang mga tao, karon ano nga to, nga sunod si bulan, asun tuig, ano na? Eleksyon na. Oo, kapinusilay sila, kapinatyanay, nga aman. Ang sila na serbisyong totoo na, pati ka mo. Oh, tuntuhon pa ta. Butot na lang eh. Pero sila nga. Tuod ng ila.
May arada, matuod man, may arada siyang sincero, pero kalabanan din. Si Sakeo, mga utod, siling sa lang kasulatan, manggaranon siya. Damo siya sing kwarta. Siguro lang yung balay, pirti ka nami. Wow. Pero, sa sining tanan, waay sing kalinungan sa huna-huna ni Sakeo. Hindi siya makatulog singin sakto mapagtulog. Kay man ang konsensya nagabader sa iya, tuod nga damo siya sing pagkabutang, damo siya sing kwarta, pero ano man, kinawatan lang man. Mayo pa nang ng hurnal sa kadugwan kay ang kwarta, tuod to, mayag ito kwarta, kin pangabudlayan niya to. Di, kung maggasto ka kung kinabudlayan ng kwarta, ano brad? Hinahinay lang. Hinahinay lang. Kaya hinaguan mo na mo. Pero kung kinawatan mo lang, gasto dire, gasto dito. Grabe. Sa versikulo 3, mga autor, si Sakeo, mabasa natin dire, nagkabati may tungod kay Jesus. Kag sa pagkabati ni Sakeo kay Jesus, iyang nakita ang iyang kaugalingon nga tuman kahigko. Kay kabalo kamotod, kung ang isa kabisni parehas puti, kag ang isa yan naagyan sa ano na? Ariel, advertisement natin. Sige lang, promote lang kay nag-a-ads na sa akong programa. Pwerte ka puti! Itubad mo ang waay malabhi, ano resulta niya? Lain gid siya. Amunan kay tangan ni Sakeo. Nakita niya kag nabatian niya sa mga istorya sa mga tao kung daw ano kabalaan inang Jesus nga mag-aagi sa sinagid nga dalan. Ang pamangkot utod sa sina nga panahon nga ang adito gid si Jesus nangagi tungod kay may tuyo siya kay Sakeo. Ang tanan nga tao utod nakilan-an sa Ginoo kung sino ikaw, diin ikaw nagapuyo. Kilala tatanan sa Ginoo. Ang Ginoo nakabasa sa aton mga tagipuson nga kasing-kasing kung ano ang unod sina. Ang record nagsiling sa aton, si Sakeo nagpaninguha sa pagtanaw kay Jesus. Ang kinanami diri nga statement sa Biblia, tungod kay siya naninguha sa pagtanaw kay Jesus. Waay nagsiling ang Biblia na si Sakeo nagpabuyan-buyan lang, kung nagpalangay-langay lang, kundi naninguha siya nga magtanaw sa Ginoo. But sin ganon mga utod, ang pag-alagad sa Ginoo inabalang paninguhaon mo gid. Hindi bala nga sa English pa i-take for granted mo lang. Tuyo mo gid nga mag-alagad sa Ginoo. Tuyo mo gid nga magkadto simbahan sini nga Sabado. Tuyo mo gid nga naguli si mong halad kay katulo. Paninguhaa o pinaninguhaan. Si Sakeo nagpaninguha sa pagtanaw kay Jesus. Bisan pa sa pihak na bahin siling sa balang kasulatan nga si Sakeo tuman kamanggarangon. Siguro Sakeo to ay tugakaon sang bugas na bahay. Kasabot mo bahay so? Hindi ko kung yung dilim. Si Sakeo siguro ay to nagakaon sing galunggong. Ano nang pinakabratuhon na isda. Siguro ang ginakaon ni Sakeo, permanente siguro ng mga mahalon nga isda. Kaya may kwarta siya. Manggaranon siya. Siguro ang iyang ginatulugan, birti ka namin, natulugan na naga-bounce-bounce, maghinda ka dito.
Kapag sulod mo sa kwarton sa kiyoperte ka humot, mga utod. Panggaranon mo, dato siya mo. Di makabakal sa sambisan ano ngayang gusto. Ang bayo pa siguro sa kiyo, man. Kahit ko babayo, ukay-ukay, kita iyaw kisa, ukay-ukay lang ah. Tama na? Pwerte siya ka manggaranon. Siguro pinggan niya siya, pwerte ka malahalon. Tanan, ara sa iya. Pero, ang waay kay Sakiyo, abi niyo ano? Tuod na kalipay. Inang maghak-hak lang tao, di na kalipay serbibot. Ina ba ang kalipay nga mabatyagan mo sa sulod sa imong kasing-kasing. Amoy nang kulang kay Sakiyo, tod. Why siya sing kalipay nga masiling naton, may ara siya satisfaksyon sa kinabuhi, mga kauturan. Kay man ang kalipay hindi mabakal sang kwarta. Mga tundong-dumon. Sige ta ka, hindi man sala nga maningkamot ha. Paningkamot tuod na. Pero hindi sa tanan nga panahon nga ang imong panahon paningkamot lang tanan. Hatagi lugar ang Ginoo sa imong kinabuhi. So, kaya ang Ginoo ang bahala hatagan ka lang sa iya. Amo ni gali ako amigo de. Ipos-ipos lang eh. Wagig paningkamot, basin mo kibot lang ta ng mga imbita sa kuminong ko. Okay ah. Kahit kung mag-abot na, maabot yun na iya. Pero kung hindi na siya mag-abot eh. Amo lang nga eh. Pabiling nga mo sila. Kalipay! Amo ay kay Sakiyo otot. Bisan pa damo siya kwarta. Kadong mo kay Solomon, kagabi, gin-review ko kasi siya yung Solomon ba? Sir Bibog, grabe, inihaway kada adlaw, konsumon Solomon. Hindi na Solomon kaang sila, tapila kabilog baka. Maubos ng Solomon. Itong kay damo siya tao. Tagang ginakaon niya, perti kada. Perti nga ginastuhanay. Perti ka damo sa manggag na ara kay Solomon. Ang record sa Biblia, mga kauturan, waay nga siya magmanggaranon pa kay Solomon sa iyang panahon. Ang iyaya nga kwan, ang iyaya bulawan, waay ginaisip nga tag 100 kilos, tunilada. Basta ang sisay, grabe na nga, kabalukan mo mga kauturan. Ang problema mga tao, makita din sa Pilipinas kulang ta kwarta, no? May pakno kwarta, may tao. Pero ang tao ay kwarta. Silin sa iba, di ano abikon mag-imprinta na tak ng kwarta, tak in-imprinta na sa Central Bank. Central Bank, mag-printa lang ba sa kwarta para magtamo kwarta ta? Hindi man pwede mga utod. Kasi kita ka-print. Ano mga daan kwarta ibalik nga sa Central Bank, mag-print sa kwarta, amo lang gihapon to number niya. Hindi magdamo, not unless nga damo kita sing gold reserve, mga utod. Nagadepende na sa reserbata sa Bulawan. Kadamdam ka mo, tanan taliw ay kaagi panahon sa Hapon. Sa unang panahon, sa panahon sa Second World War, nihit ang kwarta nga ginwingin. So, tungod kay Hapon, may ara sila diri iya sinatawag nga gobyerno man, ang nagapangulo, mga puppet, bla, ka mga Hapon, itong aton puppet presidente kahapon, sino gali, dumduman nyo? Si Jose Laurel. Ang inhimo sa Hapon, nag-print sa damo kwarta. Pero, sponsor na sa Hapon eh. Pero why ko sing gold reserve? Sila isa mo nanay, maninda kami sa unang. Kung sa atong pamamalinti, bala, manindaw na si Nilonggo. Manindahan kami dito sa Banwa. Ang dala na ko no, nanda ko no sa Tebibot, na kwarta, tag-isa kasako. Saksako kwarta. Malingki lang. Magbakal sila sa bulag, isang katumpok ay makinilos na. Tipon sa ginuway niya kwarto to 25 sentimos. Dito mo kay kwarta, daw dahon lang kamang ka,
Gabakal sila sa bulag nga isa katumpok 20,000. Kuyawan, damo kwarta, pero wising bili, wising pundo, amo na siyang motor. Apan si Solomon, perti kadamo sing bulawan saya nga nagabot. Tunilada pur tunilada kada tuig. Hamak-hamakan mo na. Pero sa katapusan, ano si Solomon? Nag-asawa pa Solomon, pinakmilaw, doon naman niyo? Ang pinakasalan, 700. Ang hindi pinakasalan, 300. 1,000 tanan. Mabigo ta din sa sambilog, ay gani ha? Kaya na, 1,000. Ginanong Solomon pagaliyak mo. Oh, kita mo na? Para nga, malipay siya. Mga utod sila sa Biblia. Managwali 1, versikulo 2. Ano si Solomon? Ang tanan, kadayaw. In English pa, vanity. Damo! Pero why siya malipay? Si Sakiyo, amo sila. Ang makahatag lang sang kalipay sa tao ng kauturan sugiran ko kamo, only Jesus Christ. Ang matutuod nga kalipay nga maangkon sang tao. Si Sakiyo nagtinguha sa pagtanaw kay Jesus, the source of true happiness. Kada mga tao nagtanaw kasi kay Sakiyo nga tuman gid ka makasasala ng tao. Nga aman kay ang ginatanaw sang tao ang gwa ni Sakiyo. Kita nga mga tao utod mahilig na magtanaw sang gwa. Pero bisan patuod nga sa gwa nga porma ni Sakiyo, bisan sino sa aton diri makasiling perti gina ka makasasala nga tao. Tungod sa iyang binuhatan, apang mga kauturan, wala naton matanaw kasing-kasing ni Sakiyo na may ara gali siya willingness to serve the Lord. Kung hatagan lang siya si gayon. Amo lang kaysa kita, hindi ta makahatag gayon sa aton isig katao, kayo nahuna naton, nga amon lang gid sila. No! Kaya hindi ta kabasa sa nahuna sa tao. Ang aton niya ginatanaw, ang gwa nga bahin sang tao. Amo nang human na panlantaw. Tawhanon nga panlantaw, gwa lang ang aton ginalantaw. Basta maayo sa gwa, ano ko no? Okay na na. Pero sa Ginoo hindi amo sina. Verse 4. Nagdalagan si Sakiyo. Sa pagbati niya kay Jesus na mag-agi sina nga doog ang record sa Biblia, si Sakiyo wala maghayon-hayon lang. Dalagan! Sa isa pa kinambalan, it is a sense of urgency. Urgent. Kinahanglan gid siya sa sina nga panahon. Gusto siya makikama, makikita kay Jesus. Verse 5. Dayon siling sa Biblia, si Sakiyo, ay hindi man siya kakita sa Ginoo, ay lubok siyang pagkatawag saka sa kahoy. Verse 5, si Jesus, nagsiling kay Sakiyo, Sakiyo panaw. Pag-abot gid, ara sa kahoy, Sakiyo, mga utod, huna-huna bala ka mo, nga agi gintuyo ni Jesus, nagtindog siya dito, kag nagtangra kay Sakiyo. Sa kadamo linibong tao kasunod-sunod sa iya nga nagtindog siya kag nagtanaw dito kay Sakiyo si babaw tungod kay nakilala nga daan ni Ginoo Sakiyo sa way pa Sakiyo naghimo sa tong mga butang. Ang Ginoo mga utod sa way kita makapangamuyo nakahibalo na sa aton. Nakahibalo sa aton mga motibo. Nakabalo ka mo katong mga tao nga nagupod-upod kay Jesus, tanan to sila bala nagatuo sa Ginoo? No. Atong mga tawhana for curiosity nangupod kay Jesus. Atong mga tawhana kay nakakita sa madamo nga milagro kay Jesus, gipakaon ng malinibo, nagupod-upod sa kay Jesus.
Atong mga tao nga nagupod kay Jesus may ara to silang mga personal interest sa ilang kaugalingon na nagsunod sila sa kay Jesus. Apang silang pagsunod kay Jesus, wala sila nagkinahanglan sa spiritual na pagkaon para sa iya. Amo na itong ilang tuyo iyang nautod. Amo nang pinakalisod nga kita magsunod sa Ginoo, magsunod sa Iglesia, hindi kay magkatanaw kita sa espiritual na butang kundi material ng mga bagay. Kabangdanan kung nga si Sakio o kung si Jesus nagtindog dito kay nakita ng isang Ginoo nga may ara tao nga recipient sa kaluwasan. Gusto magtanaw sa Ginoo. Uy, tangla ni Jesus sa Sakio. Mao. Una nga hambal sa Ginoo tanaw. Sa ano? Sa yagan. Number 1 ng tao manggaran ng gabuso na. Panaog, utod sa aton pagpakuno-kuno. Pagpaironing nun basi sa kinambalan. Nagsimba pa ron nun nga Diyos nun nga pagkatao. Siling sa Ginoo, panaog sa kiyo. Kay siling sang balang kasulatan. Kay ako magadayon sa imo balay. Kay sa kiyo kay nagkadto sa kadamo sa mga tao. Sinya sa kiyo panaog da kay mga kadto ko sa imong balay. Ang una-una sa iba ng mga tao tatanawa. Basi i-aristuhon sa kiyo. Kay kawatan nga tao. Damo si mga panguna-una ang ginahimo sa iban para sa iya. Apang mga utod, ang Ginoo magadayon sa aton balay kung isikway ta ang dutanon nga mga butang. Siling sang Bugna 3 versikulo 20 no? Yari karon nagapanuktok ako sa inyo. Sa imo kasing-kasing. Kay gusto sa Ginoo mga utod magapuyo sa matag isa sa aton nga mga kasing-kasing samtang ara kita diri sa kalibutan. May isa ka kanta nga nagsiring siya. Ano ba nini? How big is God? Diba? How big and wide His vast domain. To try to tell these lips can only start. How big enough to all this mighty universe, but small enough to live within my heart. Ginoo dako ito. Pero nahimo siyang gamay nga makapuyo sa tagsa naton ka mga kasing-kasing nga siya amo ang maggiya sa aton pagkinabuhi sa sining kalibutan. Bisan kita gamay mga utod, itugot ng Ginoo amo magapuyo sa tagsa naton ka mga kasing-kasing agod ng atong kinabuhi mahimo nga makita sa mga tawhan nga mga Kristohanon nga matuod. Ang Diyos makahimo sa imo nga number 1 mabag-o ang kabuhi. Kung ano man ang atong kinabuhi, mahimo ang Diyos makabag-o sini mga kauturan. Kag mahimo nga ikaw magmatinuanon dira sa sugo sa Diyos. Number 2, ang Diyos makabag-o sang pananaw sang kalibutan. Kay man kung ikaw tao sa Diyos, ang imong pananaw iba sa pananaw sa mga tao sa kalibutan. Sa kalibutan mismo ang atong ginapuyan. Kung ikaw tao sa Diyos, ang imong pananaw sa kalibutan iba sa ibang nga mga tao. Kag kung ang Diyos makahimo sa pagbago sa tao, nga siya mahimo magkooperar sa buhat sa Dios. Gitawag kita mga utod sa sining kalibutan, hindi kay gintawag lang. Pero gitawag kita tungod kay may purpose ang Ginoo sa aton kinabuhi. Ang aton mga utod gikan sa kalungasan, gamay lang sila dito, di ba? Isa lang ka pamilya, brother mo dito. Na magintawag ka mo sa Dios,
agod nga kamo makapakita sa inyong kapawa sa mga lugar. Madamo mga pamangkot sa inyo nga diragid kamo, nga damo simbahan di, no, pero puro tanan Domingo, di makahimo kamo sa pag-share sa ila, sang kamaturan nga inyong nabatnan, samtang kamo nag-alagad sa Ginoo. Di ba? Amo nang pinakanami, mga utod. May purpose ang atong kinabuhi. May tuyo ang Dios sa atong kinabuhi. Hindi lang kay kita, amo lang sina. No, may tuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga ang may iglesia sa siningadoob, tungod kay ang Ginoo may plano nga ang ini nga iglesia mahimo nga mangin suga sa mga tawhan nga yari diri sa among ginto. Bisan tuod gamay, padayon lang kay mga tao nga tan-aw sina. Dito kami skape suma sa literature evangelist pa kami. May simbahan dito nga tatlo lang din sila tipo. Dumay kang simbahan. Tatlo lang sila na simbahan. Natingala mga tao nga nakasustener man sila nga tatlo lang sila. Sunod may ara sila tupad nga balay nga dito sa unahan. Pero sa kilid simbahan may ara butong sabot mo butong. Kawayan ng yapon, pamilya kawayan. Dito ang tugtagiya sa balay sa unahan, nagatindog dito panahon sa Sabbath School hasta Divine Service. Matigil siya nga, tingala man siya nga, kagamay siya ila. Sige lang yapon na sila man. Di para nga hindi siya makitaan, palipod-lipod na siya sa butong. Di isang urihi mong uturan, nabautismuhan siya. Sang ulihi, why siya nagsulod ng siya simbahan. Nabautismuhan karon dako ng simbahan kayo. Amo na nga, padayon lang yun sa pag-alagad. Kooperar sa buhat sa Diyos. Versikulo 6, silin sa Biblia, nagdali-dali sa pagpanaog si Sakeo. Pagsiling sa Ginoo Sakeo, panaog. Si Sakeo, huwag na magsapat sa mga tao nga arada. Ay kabalo ka mo, kung lain ng pamatyagan sa mga tao sa inyo, mga mata nila, among sinaw. Sunod ka, huti ka na eh. Nagiwa mo na, humunganay. Sabi, anong klase tao na? Pero pinakamagkasama. Ay, ano man ang ano manunudlo man? Kaya mas nag-aangkol kayo sa unang manunudlo. Kundi ano? Manugwali lang? O ang Kristo, o gali ng Mesiyas? Sino yung Sakeo, isang Ginoo sa iya, panahon Sakeo! Wala niya ginsapak ang anuman ang ihambal sa mga tao sa iyo. Amo lang kinaayo to sa atong pag-alagad. Hindi naton sa pakon ang ginahambal sa mga tao sa aton. Sila pa sa iba na nag-ano-ano na sila, nagburuang na siguro. Duduman nyo so namin, membro kami ng tungan nyo kalibo, to. Agoy! Kayo na bautismohanan. Daw, anong sila sa isak balay mo? Ako na Bible study. Nabautismuhan man. Pero prior sina, why kami nag-open dito siya, dito sa HR, Pilosito, nakita na sa asawa nga, nagagtuman siya, pero pantalon. Siling nga maanonis ng Mariaman, nang may utang surokto. Di kilalahin sila, nang di ikaw, kung na matambong tayo siya, ako na dali, ginagaling. Di sa uli, gino, abi-abi, asang uli, kami na, at dito sa Dabalay, ada pinalakadlaw, interval, Bible study, si Bible study, sunod, nagsimba na sila, sa kapamilya, ginabi, kidamo sila agoy, itong nanay, kay amo to ang pinaka-aktibo sa Roman Catholic, hasta pa kay isa ko, nag-spy, gina-spyan nila ba, itong membro, nabasi na buang Yes Maria, kaan Adventista, no? Makotoran. Kung ano man ihambal sa mga tao, hindi ka magsapak sila. Naatagan natin importansya ang ilang mga ginapanghambal sa ato. Nga sila yaw ay kahibalo kung ano ang matuod, kung anong kamaturan, kita amo na kay Chinti. Si Sakeo mga utod, pagtawag sa Ginoo sa iya, why gid siya magsapak sa mga tao kung ano man ang ilay hambal. Kay para kay Sakeo,
Nakita na niya ang iyang ginapangita. Nakita na niya ang makahatag sing kasiguruhan sa iyang kinabuhi. Nakita ni Sakeo ang katagbawan sa iyang kinabuhi. Nakita ni Sakeo ang makahatag sing kalipay sa iyang kinabuhi. Kag makita ni Sakeo kung diin siya makaangkon sang kinabuhi nga wala sing katapusan. Utod kita yan nakakita nas kamaturan nga magsapak ta pa sa iban. Nga mag-entertain ta sa iban. Kung magsiling tao sa aton nga, oy nagburuang na sila siguro no? Anton butang sa una nga sila maubuang. Ang katawhan nga matarong, tawgon nga buang sa mga tao sa kalibutan, baliskag nga pananaw. Ang mga tunto sa kalibutan, ang mga bugoy sa kalibutan, tanaw nilang maayo. Kita nga nakasabot, nakaintindi. Tanaw nila nga matarong ang tagay pre. Pagtapos lakad-lakad dito sa dalan, sampira mo, matarong na. Ang tao nga nagahimo sa matarong, makasasala na. Amo nang panglantaw sa kalibutan kaya. Si Sakeo mga utod, why gid siya magsapak sining tanan? Kay kung sapakon mo ni siya, ano sapak sa siya kani? Kung tagdo ni mo ini siya, mao ni mahimong hinungdan nga ikaw dili makaangkon sa kinabuhi walay katapusan. Verse 7. Ang mga tao nagbagulgol kay Sakeo. Kumot sila kay Sakeo. Nagulbol sila kay Sakeo. Kay makasasala nga tao. Kag sa iyang pagka makasasala mga utod, si Jesus magakanto sa iyang balay. Si Jesus magakaon sa iyang balay. Si Jesus makigsandurot kay Sakeo kag sa iyang panimalay. Ining mga tao nagatanaw lang mga utod sang sayop sang ari. Sabi niyo utod sa sulod sa iglesia, kung tanawon ng sayop sa mga miyembro sulod sa iglesia, mapandol ka. Mapandol ka. Kay siling sa kinambalan, by beholding, ang support, by constant beholding, you will become changed. Kung na imong tanaw ang sayop sa iban, amo labi imong tanawon mga utod, ang resulta, ikaw makahimo man sa sayop. Hindi pagtanawa ang iya sa iban. Hindi mga tao nagtanaw kay Sakeo, nga amos na, nagkumod sila, kay nga aman, kay ang yawa, hindi gusto ng tao makadangat sa paghinusa. Ang yawa hindi gusto nga maluwas ikaw mga kuto. Nakadumdum ka mo dito sa Gadara. Dito sa Gadara, si Jesus na ato dito. Pag-anton to sa Gadara, may isa katao dito nga napuno sang dautan ng Espiritu. Nagdalagan kay Jesus, pero gitabog sang Ginoo ang Espiritu nga mahigdo, ginpamangkot, sinungalan mo, na Gideon. Legion. Amo itong ngalan, kay gali, linibo ka mga yawa ang ara sa sulod sang tao. Kag siling sang tao, siling sang yawa kay Jesus, di nga Ginoo, maluoy ka sa amon, pasudla kami sa mga baboy. Atong mga baboy, sobra 2,000 sa Ricos, Biblia. Kag tag-iyas tong mga baboy, mga Hudyo, kung sa aton pa mga Adventista, isangod baboy. Sulod pag sulod sa baboy, ang baboy na ginaguso, pagtos dagat na kalamatay. Biyatagan nila sa seleksyon ng mga tao. Na kung ikaw Hudyo, kung ikaw Adventista, hindi, sige sagod baboy. Kabalo ka na ganyan ni Mayo, di sagod timok baboy. Di ba ba sinto? Ang mga sulugon nagdinalagan padto sa banwa kay siling panila nanisgrasya ang mga baboy. Kag ang mga tao sa banwa nagkadto dito ginsugata si Jesus. Pagsugata kay Jesus, mga utod, abi niyo ano to mga tao, mga Hudyo ba to? Ang ilang siling sa Ginoo, pwede ba? Hindi ka na magsulod sa amon, pauli na lang, biyahe lang kami diri. Ara si Jesus, ara ang kaluwasan, ara maghahatag sila sing kasiguruhan, apang hindi sila rin. Ayawa mo sila.
Hindi siya gusto nga ikaw kag ako makaangkon sa kaluwasan. Hindi gusto nga makaangkon sa kaluwasan, iya gamiton ang mga tao nga malapit sa imo sa pagpaluya sa imo, mga tao nga imo ginasaligan, amo man lang ang maghatod sa imo sa kalaglagan. Mo bayaan mo na. Mga tao gamiton sa yawa. Mga tao nga imo nasaligan, pero gali maghatod sa imo sa kalaglagan. Verse 8. Sining nga diri naghimo sang commitment sa Ginoo. Si Sakeo naghimo sa isa ka commitment mga utod. Butang nga mahimo lamang sa mga tao nga may Hesus sa iyang kinabuhi. Siling ni Hesus sa iya. Siling ni Hesus sa aton, without me, ye can do nothing. Ang tao nga may Hesus sa iyang kinabuhi, makakommit siyang kaugalingon diras tubangan sa Ginoo. Anong commitment ni Sakeo sa Ginoo? Siya, Ginoo, ang katunga sa akong pagkabutang ako ihatag sa mga imo. Kung way Kristo sa imong kinabuhi, mahimo muna. Sa una way Kristo sa kinabuhi ni Sakeo. Sa una ang iyang ginahuna pangurakot lang para magmanggaranon siya. Karon kami Hesus sa iyang kinabuhi, siling pa niya, Ginoo, ang katunga sa akong manggad ihatag ko sa mga imo. Kung sino man ang nakurakutan ko, i-times 4 ko. Kung may 1,000 siyang nakurakutan, ihatag niya anuman? 4 meron. Verse 9. Si Jesus nagsiling, nag-abot ang kaluwasan sa sining panimalay. Sanglit siya mang anak ni Abraham. Men of faith. Anong duma mga utod? Nga nag-abot ang kaluwasan sa panimalay sa dira na iyang nakita si Jesus. Tungod kay siya man anak ni Abraham. Hindi natin pag natanawon utod ang diferensya sa ating sikita. Kaysa atong pagtanaw sina, delikado ang atong kinabuhi sa paglalang. Siring sa walang kasulatan, si Abraham amo ang anak o kung amay sa pagtuo, kag si Sakeo anak ni Abraham. Manunubli sa langit noon ng Kanaan sa Ginoo sa. Ang aton pagapuy-an mga utod, amo ang langit noon ng Kanaan nga gintigana sa Dios para sa iyang mga katawan. Verse 10, sila sa Ginoo. Kay ang anak sang tao nagkari sa pagpangita sa Ginoo. Ang gipangita sa Ginoo utod, hindi ato mga tao nga nagpakamatarong sa iyang sarili. Ang ginapangita sa Ginoo yadto mga tao nga nakasala, kung makasasala, nga naka pangayo sing kapasaylohan sa Ginoo. Siring pa may madamo pa mga Sakeo sa sining kalibutan. Ang Dios na mapangita sa imo, panaog sa imong pagpakuno-kuno, sa imong garbo, sa imong pagkabugnaw sa pag-alagad, kay ang Ginoo handa sa pagbaton sa imo. Buong Mates 20, akong basahin. Siling pa niya diri, yari karon nakatindo ako sa kanhaan, kag nagapanuktok ko ng bisan sino nagapamati sang akong tingog, kag nagabukas sa ganaan, magasulod ako sa iya, kag magapanihapon kaupod niya, kag kaupod, kag siya kaupod. Amo nang panagda sa inyo. Amo nang panawag sa inyo sa akin. Cast your burden. God bless. Mga Lord. Hamsa. Amen. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please click the notification bell below so you'll get updated with our latest video.